I hope ay bawat isa po ay nasa magandang kalalagayan. Okay, bagaman may mga utang sa buhay, may mga pasipon-sipon, still nakukuha nyo pa rin ngumiti. Hindi dahil may pera kayo, hindi dahil malusog kayo, kundi dahil meron kayong Kristo sa inyong mga puso. Amen. So it's a blessing, it's a blessed day for us. Kasi ito yung so far nakita kong prayer meeting na halos marami pong kalalakihan. Oo, no? Tuloy-tuloy lang yan. Diyan po sina Kuya Ding, yan, si Ate G, si Kuya Tony, Ate Lala. I hope, yan, tuloy niyo po yan mga kapatid. Ano? Natutuwa ako. Imagine niyo, natutuwa ako bilang tao. Di lalo ng Diyos. Diba? So, bigyan natin yung katuwaan ng Diyos. Diba? So, marami kasing tao ang hanap nila yung katuwaan ng sarili nilang buhay. Sabi nga natin lagi, ang katuwaan ng Kristiyano ay mapasaya po natin ang Panginoon. Kapag masaya ang Panginoon, madali yung pagpapala eh. Easy lang yan. Kaya sabi ko nga, ang goal po natin is, alam yan, to give the glory to God and be faithful in serving the Lord no matter what. Amen? So, I hope, patuloy ko kayo. Hindi ko alam, sa totoo lang, kina Kuya Tony, kina Ate Lala, and the rest of you, kung hanggang saan ang paggalang nyo sa pastor. Although hindi ko yan nababanggit, pero maganda pa unti-unti na natin. Kasi sabi ko nga, as a believer in Christ and as a part of God's family, specifically the church family, you should always recognize the authority of the pastor. Okay? So, wala na kasi ibang tutulong sa inyo, lalo na sa gawain pang iglesia, kundi ang mga inilagay ng Panginoon. Hindi naman kami nandito para pahiyain ng sino man, but rather to help you. Diba? Kung nararamdaman yung pinahiya kayo dahil pinangaralan kayo, hindi na namin problema yan. Kasi ang trabaho ng pastor ay sabihin lang kung ano yung mensahe ng Panginoon. Bagaman minsan masakit, minsan pinepersonal, na, pastor, nananapanyabiana, ako na naman. Ganun talaga eh. Diba? Sabi ko nga, kung tama naman din ang ginagawa natin, pagpatuloy po natin yan. Ulitin ko ho, masaya ako bilang pastor, bilang tao na nandiyan ang ating mga kapatid, pero mas lalong natutuwa ang Diyos. Kaya pagpatuloy natin yan. Ewan ko, no? I was blessed nung Monday at Tuesday. It's a very blessed conference. May mga galaw pa rin ang kaaway. May mga, sabi ko kasi, may mga pastor doon. May kwento ko lang kasi nga, depende kasi kung paano yung focus mo eh. Kasi kung tinuturo kasi ako ng Panginoon, depende sa focus mo eh. Siguro sa atin din lahat, siyempre bilang pastor, hindi natuturo ko. Kung magpo-focus ka lang sa mga bagay na nakakapanghina, kahit na nakaka-bless yung paligid mo, manghihina ka talaga. Doon ka nakatutok eh. But if you will focus yourself on the things that is blessed, sabi nga yun ng Philippians, di ba? Whatsoever things are, di ba, truth, whatsoever things are honest, kumbaga mga positive things, talaga namang kahit na sabihin natin, pinapractice natin lagi yan, kahit na sabihin natin mga pangit yung bagay o sitwasyon, magiging masaya, magiging mapayapa ka. Bakit? Nakafocus ka doon. Amen? So kaya nga, I'm recharged. So let's continue to pray na yung ibang mga kapastora na nag-attend po ng conference ay we have saying, revival. Hindi lang emotion eh. Kumbaga para bang kumpleto. So nandoon po yung message ng Panginoon. Yun yung tipo ng conference na na-attendan ko. Kasi pag Bible Baptist Conference kasi talaga umaatikabong yung pagkain. Lahat talagang bubusugin ka. Pero itong conference na Pastor Byram, parang ang dating nagtitipid. Pero in practicality, talagang kailangan lang naman talaga is the message of God. Alam mo yun? Naghahain ng pagkain. Ang simple lang ng pagkain. Gulay, tapos pritong galunggong. Diba? Pwede naman natin adaptin. Kaya nga, alam mo yun, siguro tayo lang mga Kapampangan, ewan ko sa ibang church alam mo yun, we feast on the foods, physical, pero higit pa ron, syempre, kinakailangan nating pagtuunan ang ating kaluluwa. Amen? Amen po ba yan? Amen. So, hindi na po tayong papakatagal. Let's study God's Word and let's open our Bibles in 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 and verse 17. I know that some of you are familiar and maybe, siguro, iba sa inyo na-memorize na to. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 and 17. Okay?
At ganito po ang ating matutunghayan. Pray without ceasing. Sabi po dyan. 16. Rejoice evermore. Pray without ceasing. Tuloy pala natin sa 18. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ganda, no? Ulitin natin. Rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Panginoon, salamat po sa napakagandang hapon. Kami ay nagkakatipon. Bagamat ito'y nakaschedule, Ama, every Wednesday. Lord, alam po namin na kayo po yung nagbigay sa amin ng lakas. Kayo yung nagbigay sa amin ng proteksyon. Kayo nagbigay po sa amin ng nourishment kung bakit kami may lakas upang makadako sa lugar na ito. Tulungan niyo po na ang puso po namin sa pagdako sa lugar na ito ay hindi po sa pilitan, hindi rin po sa anumang motibo, pero tulungan niyo po kami na maintindihan na kung bakit kami nandito para mapasaya po namin kayo. Hinihingi ko po, Panginoon Diyos, ngayong hapong ito, na samahan niyo po kami that as we study your word, Father, kayo po yung magturo. Ang inyong lingkod ay baliwala. Ang talino ko, Panginoon Diyos, ay napakalimitado. Unless na kayo mangusap sa pamamagitan ng banal na Espiritu, baliwala ang lahat ng aming gagawin ngayong hapong ito. So, Father, we ask that you continue to fill us and revive us, O God, to the simple messages that we hear. Hiningi ko po, Panginoon, na kayo po tumangan ng aming mga puso at isipan. Kung ito man po yung nagiging matigas, basagin niyo po ito. Kung ang aming pong paglakad ay maayos, paluin niyo po kami. At alam po namin na ginagawa niyo po ito. We don't need to remind you, Father, pero Lord, hinihingi po namin na magpakababa po kami at matutunan po namin ang magpasakop at ipabago sa inyo yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyong paningin. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maaari na po tayong maupo. Sabi ko kanina, I am so blessed with the church sapagkat sabi ko nga, the Lord is guiding us in a way na talagang ang Panginoon ang nangunguna. Bakit ko po sinasabi ito? When I was in the conference, nung Monday and Tuesday, most of the talk or the messages na maririnig niyo po doon, that Christians should focus their lives on the basic Christianity so that they could have a strong foundation sa panahon na darating ang problema, pagsubok, hindi tayo madaling bumagsak kasi matibay ang ating pundasyon. And guess what? Ano yung sinasabi ng mga speaker doon? Do not neglect Bible reading. Do not forget to connect with God. Or in short, mag-pray. Sabi ko, wow, yun yung devotion namin ah. Yun yung devotion namin. Tapos, sinasabayan pa ng kinakailangan consistent. Even though pinagpe-pray po natin ito, we have prepared for this, but this church, hindi lamang ito basta sinasabi, ginagawa natin to in actuality. Ina-apply po natin ito, mga kapatid. Amen? Kaya dapat ho tayong matuwa sapagkat ang Diyos ho ang may gawa nun. Naintindihan po ninyo? Maybe you're thinking your pastor is so clever to think about that. And salamat kung naisip niyo po yun. Pero sa atin, bilang mananampalataya, sa lahat ng pagkakataon, sa bawat aspeto, ang Diyos dapat ang naitataas. And it's so good. Alam mo yun, that the fellowship, sabi ko kasi, ini-imagine ko kung ano yung mapapakinggan ko eh. Even though ginagawa na natin, yung desire ng mga taong nakikinig po doon, talagang, alam niyo yung, they were so inclined in the ministry that they have forgotten their own personal relationship with the Lord. Mga kapatid, iba ho kasi yung may ginagawa ka sa church at iba rin naman yung tinatrabaho mo yung relationship mo sa Panginoon. Hindi dapat magkahiwalay yun eh. Kaso nga lang, na-highlight kasi nga, ang mga tao, church po ngayon, for them to feel yung spirituality, dapat busy sila. Busy nga, kaso nga lang, they are busy in the ministry apart from God. Don't get me wrong, nagpe-pray din sila, okay, for the ministry. Kaso yung thinking po nila is about work.
Nagigets po niyo? They're not thinking about, Lord, ano po ba yung dapat kong baguhin? Lord, saan niyo po ba ako dapat dalhin? Lord, ano po ba ang dapat kong i-accomplish this year? Yung mga tipong ganon. So the message for today, mga kapatid, we're going to study the power of a praying Christian. The power of a praying Christian. Although I have mentioned the word prayer there, hindi natin pwedeng tanggalin yung konsepto ng Bible reading, yung konsepto ng discipline, because all of these things, sabi ko nga, ang nilalaman po niyan, yung pinaka-basic, yung pinaka-foundation ng isang mananampalataya. Wag ko kayong palilito. Choir is good. Okay po yan. Bible studies, okay din po yan. Pero kung sa sarili mo, hindi mo na-build yung discipline, talking to God, reading the Bible personally, medyo may sabit po tayo dyan. At least sa Bible study, alam mo yun, kung bakit ginagawa ho natin, kaya yung mga baguhan, wag ko kayong ma-intimidate. Okay? Lahat ho tayo ay hindi ho marunong sa salita ng Diyos kung wala ang pagkilos ng banal na Espiritu. Huwag niyo sasabihin na alam mo yun, marinig ko kasi, though that is given. Okay? Kaya nga hindi ko sinasabi na porkel ba, may mga devotional leaders tayo, may matagal ng mananampalataya, hindi pa rin mga kapatid. Huwag kang papakasiguro na kahit matagal ka na, alam mo na, hindi po ganon. Sapagkat kailanman hindi ka tuturuan ng banal na Espiritu pag mayabang ka. Hindi ka tuturuan ng banal na Espiritu. Kaya we're so blessed. Wala tayong pagmamalaki dito kundi ang Panginoon lang. Grabe yung ginawa ng Lord sa atin. Kaya nga as I listen to the messages of the pastor during the conference, kasi they were, somehow, ganun yung trabaho ng pastor somehow, parang ang dati kasi to put guilt, pero hindi naman yun ang purpose kasi nun Kumaga para bang magbasa kayo ng Bible, ganito, ganyan. Nabanggit pa nga yata ni Pastor Byram, na para bang you should have, ang tawag dito, a goal as a church. Sabi ko sa sarili ko, amen, ginagawa na namin. Diba? Hindi lang namin basta ginagawa, mahigit 1 taon na namin ginagawa. And the result is very astounding. It's an amazing result kasi nga ang dami binabago ng Lord. Kaya mga kapatid, it is important for us that at first parang nahirapan ka, okay lang yan. Ito pa nga latest ngayon Darating, na ang tagal na natin ginagawa, ang gagawin ng kaaway ngayon, paparamdam niyo sa'yo, ang boring naman. Ganun ang gagawin ng kaaway ngayon. O di kaya parang, ay, balo mo na yan. Ganun ang gagawin ng kaaway ngayon. But as a believer in Christ, we need to humble ourselves, magpakababa tayo, sapagkat sabi ko nga, ang trabaho ng banal na Espiritu is to change us and to convict us so that our life, yung buhay po natin, ay maging kagaya ng buhay ng sa Panginoon. Kaya nga tayo Kristiyano We should follow the likeness of Christ, Christ-like. Kasi kapag hindi ho natin na-achieve yan, anong goal natin sa buhay? Nagigets po ninyo? Pag naging mananampalataya ka, hindi nating goal ang pagpalain ho tayo. Nakakalungkot, ganyan na ho nangyayari ngayon. Sad to say. And there are many pastors are preaching about the so-called prosperity gospel. Although maraming pastor magsasabi, ayaw namin yan, but they're preaching, give it away. Kaya nga, yung mga verses na lagi nyo mapapakinggan sa kanila are positive verses. Yung bang lagi may pagtanggap. Yung verses na para bang magiging good yung feeling mo sa sarili mo. Yung tipong call unto me and I will answer. Di, Pastor, mali ba yun? Hindi mali yun. Kaso nga lang, kung lagi mong thinking na ang pagtawag sa Panginoon ay palagi pagtugon sa pangangailangan mo, you miss the point of your relationship to God. Hindi lang puro paghingi ang panalangin. Prayer is a connection to God. Actually, hindi lang a connection to God, the connection to God. Kasi wala na ibang pagkonekta sa Panginoon, kundi ang manalangin po tayo sa Kanya. And it's so good that in our devotion this year, it focuses on what? Prayer. Diba? Hindi na lang Bible reading. Although sabi ko nga, hindi pa rin natin bibitawan yan. Kasi nga, this
prayer and Bible reading is the discipline that we need to perfect. Okay? That we need to do and somehow to master it so that any problems arises, anumang problema po yan, pakayanan po ninyo. Hindi nyo maluloko ang Diyos. Hindi pwede na kunwaring active ka, pero chismosa ka pa rin. It doesn't work that way. Para kang buto na nalaglag sa tinikan. Yung buto kasi, kailangan niya ng nutrients. So kapag may lupa and yet merong tinik, it means the worldliness. Sabi ko nga, the system of the world, alam mo yan, yung pagnanasa niya, ang gusto niya, di ba? Kaya nga pag nasa kamunduan ka, yung nasa ng mundo, sometimes nagugustuhan mo na rin eh. Kaya kung ang mundo, merong bahay, ikaw wala kang bahay, makita mo sa ibang tao, ano nagkakaroon? Inggit. Bakit? Namimix eh. You have the word, and you have the thorns. Kaso nga lang, dahil nalaglag ka sa tinikan, mas malakas ang hatak ng mundo. So, ngayon, may inggit, magkakapatid yan eh. Pag may inggit ka sa kapwa, may kasamang galit. Pag nagagalit ka, may kapatid pa rin yan, may paninira. Hindi magkakadikit yun. Kaya nga kung mananampalataya ka kay Kristo, dapat mong maintindihan, mga kapatid, sabi ko nga, na ito ay pakikipaglaban. Ang Kristiyano, hindi yung bakasyon. It's a war. And if you don't realize that, up to now, delusional ka. Sorry, hindi yan ang ano ng Panginoon eh. Okay? Ang instruction ni Paul, sabi niya, you should always wear the armor of God. Bakit? Ano sabi ba ni Paul? Suotin niyo yung mga salbabida ninyo. Ipahid niyo ang sunblock. Hindi yun ang niya. You should have the what? The helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the sword of the Spirit. Marami po yan, mga kapatid. Kasi nga, ang buhay pananampalataya ay pakikipaglaban. Kasi kung pagiging Kristiyano, bakasyon, maraming tatanggap kay Kristo. Pero bakit marami ang hindi nakapagpapatuloy? Kasi nga, tayo ay nasa mundong ibabaw pa. Sabi ko nga, di ba, tatlo yun. Okay? Yung the world, the enemy, and carnal, tayo. Kaya ang hirap eh. Tama? Ang hirap. Ang hirap-hirap talaga. Biro mo, kinakalaban mo yung sarili mo. Tapos, patidisiplina ka ng devotional leader mo, ng pastor mo. Nandiyan dyan naman ang kaaway mo, bumubulong sa'yo. Uy, lagi na ako magtiturukin ba? Naku, mag-devotion, ano yun? Wari, devotion, magpala ka, so makanyang gagawan daw. Diba? Aminin nyo. Hindi, ganun ang gagawin ng kaaway. So dahil nagtampo ka ngayon, inuna mo yung karna, tapos nakinig ka sa dyablo, mahahatak ka ngayon ng mundo. Yung comfort, gusto mo maging comfortable ka, ayun, lalapit ka sa kapitbahay, chismisan. Di naman kaya TikTok, manalbeka, nakakatulang, makanyang kini, makanyang. Nagigets po ninyo? Kaya hindi madali maging Kristiyano, mga kapatid. Pero aminin nyo man at hindi, yan ang buhay Kristiyano. Na sa kabila ng hirap na ito, gusto niya kasing maitrain ang utak ninyo na kahit merong hirap, nandiyan dyan ang Panginoon kasama ninyo. At yun ang ating comfort. That is our comfort. Mga kapatid, it's about time for us to wake up. It's about time for us, alam mo yun, to walk in the Spirit. Ang ganda nung sinabi ni Pastor Byram talaga nung last, kasi isa rin ako sa believer that in this church age, dapat ina-acknowledge po din natin ang Holy Spirit, that He's working. I'm not saying na maging Pentecostal tayo. That's not it. Okay? The third person in the Trinity is active in the church age. Nangungusap po siya.
Kung bakit hindi mo nararamdaman? Kasi wala kang basic. Paano mangungusap ang banal na Espiritu? Kasi imbis na maging babad ka sa salita ng Diyos, babad ka sa cellphone. Paano mo ma-recognize ang tinig ng Panginoon kung hindi mo alam ang kanyang salita? Aber? Na imbis na magsumbong ka sa Panginoon, ibuhos mo yung nararamdaman mo sa panalangin. I-post mo yung Facebook. Tama? Di, pastor, kakanya, may post siya naman ni pastor eh. Nagpaliwanag eh, no? Ganito yan. Okay? Ang damdamin ko, regarding the post, siguro nagtataka kayo, no? Baka, atihatan ka patay, pastor. Hindi po yon. It is to protect the church about the basic doctrine, the doctrines that we stand. Kasi pinagbibintangan ako, so meaning tayo, kasi kasama kayo, na ako daw ay isang Calvinist. Well, ang tanong kasi doon, ano nga ba yung Calvinist na pinaglalaban nila? Kasi most ng ganung usapin about Calvinism is most likely about election to the point na those who are followers of Calvinism hindi na nag-evangelism. Sabi ko ngayon, paano nangyayari na hindi tayo, paano mangyayari na Calvinist ako, samantalang meron tayong program, meron tayong ministry, meron tayong tracts about evangelism. So I have to protect that. Pangalawa, gusto ko lang iparating ganito. Pagtuturo din kasi yon, na kapag may problema ka sa isang tao, punta mo yung tao. Amen? Kaya ganun yung ginawa ko. So after so I found out, hindi pala siya. So kung sino yung nagbigay ng chismis sa akin, yung pala yung naninira. Kaya ingat po kayo. Sabi ko nga buti na lang pala, may devotion tayo. Kung hindi, kamusta na yung paglakad natin sa Panginoon? Diba? Baka mamaya, binaril ko na lang, mga ganon. Diba, pag nakita ko, sinaksak ko na lang. Hindi ko ganon, mga kapatid. Amen? So, sabihin, kapag meron kang banal na spirito na nangungusap sa iyo, ang lahat ng ginagawa mo ay nag-iiba. Kaya nga utos sa atin ng Panginoon, tayo po'y magpakalasing sa spirito at hindi sa alak. And it's a good example because those people who are filled or intoxicated with wine, nakapagsasabi sila ng mga bagay na hindi nila dapat sabihin. Nakagagawa sila ng mga bagay na hindi nila dapat gawin. Okay? Nakapag-iisip sila ng mga bagay na hindi nila dapat isipin. Mga masasamang bagay. Why? Because they are intoxicated with what? Alcohol. Pero nung sinabi ni Pablo na magpakalasing kayo sa Espiritu, in the same way, nakapagpuspos ka ng banal na Espiritu, yung mga bagay na sinasabi mo, nag-iiba. Diba? Kung Kristiyano ka, pag may banal kang Espiritu, may pagbabago. Halimbawa, Kristiyano ka, nagmumura ka. Parang may mali doon, Amen? Pero nagigets yung ibig sabihin. Kapag mananampalataya ka na at puspos ka na ba na spirito, yung mga bagay na dapat i-response mo ng negative, naiiba, nagiging positive. Why? Because you're filled with the Spirit. Yung mga bagay na dapat mong gawin, applicable to sa atin lahat, even I myself. Out of anger, out of envy, galit, inggit, lungkot, minsan nakakagawa ka ng impulsive decision because of that emotion. Pero dahil ikay puspos ng banal na Espiritu, yung mga bagay na hindi mo ginagawa o hindi mo nagagawa mo na ngayon. Yung dati-dating dapat nagagalit ka na lang. Dahil puspos ka na banal na Espiritu, payapa ka na. Diba? Dati pag galit ka, Ngayon, bless you. bless you. Ganun ka na. Kaya tuloy sabi, ninanya ito, may drug siya ata, makanya niya kay. May gana kayo. Sa unbeliever yon. Pero pag sa believer, alam natin, puspos ng banal na Espiritu. Amen po ba? So if a person is filled with the Spirit of God, di ba, naiiba. Naiiba talaga. Na dati-dati, pag nakikinig ka ng message, sinahantok, ngayon, enjoy ka na kasi talagang, alam mo, Lord, salamat. Alam mo yan, paglabas ko ng pinto, alam ko kung ano yung isasabuhay ko, kasi ikaw yung nangusap sa akin. Until you have that idea,
idea that the Spirit give it to you or given to you, hindi ka lalago spiritual. So kapag may ganung excitement sa paglilingkod sa Panginoon, banal na spirito po yun. So when Apostle Paul writes to the believer in the Thessalonian church, pinaalala niya yun. Dahil may banal na spirito na kayo, alam mo yun, may Kristo na kayo sa inyong buhay, so makakaya nyo na yung verse 16. Actually, verse 15, tingnan natin sa Tagalog, tingnan natin, verse 15. Sabi diyan ganito, tignan nga ninyo na huwag gumanti ang sino man na masama sa masama. Diba? Bakit? May banal na spirito na eh. Pag ginawang ka ng masama, you turn the other cheek. Alam niyo sino makakagawa lang ng Kristiyano? Bakit? Normal lang kasi sa ating gumanti. Nakikinig po ba kayo? Kapag gumanti, huwag niyo naman i-chismis. Isinasabuhay niya lang yung pagiging natural. Pero kapag hindi yan gumanti, nabubuhay yan sa banal na spirito. Naiintindihan po ninyo? So kapag kayo medyo nai-stress, kapag wala na kayong bigas, pag wala na kayong pera, natural lang yun. Pero tatandaan mo, hindi ka na lang basta natural. Ikaw ay anak ng Diyos. So everything that we do here while we are on earth, nagiging extraordinary. Amen? Hindi ho madali ito, mga kapatid. Sa bawat aspetong ito, hindi ho ito madali. Kasi ang gusto ng karnal, siya lagi eh. Naglingkod ka sa Panginoon, gusto mo, napupuri ka lagi. Gusto mo, napapansin ka lagi. Pero pag Kristiyano ka na, kahit hindi ka mapansin. Hindi ho madali yun, mga kapatid. Sa totoo lang. Kasi ang tao talaga, nature niya na, ang gusto pinapansin siya. Bakit? Mula nung nagkasala ang tao, gano'n na talaga. Talagang KSP ang tao. Sa totoo lang. Pero kapag nakikristo ka na, nababago ang lahat. Kaya ang ganda ng sabi dyan, no? Tignan nga ninyo na huwag gumanti ang sino man na masama sa masama. Bakit? Kristyano ka na eh. And then next, ang sabi po dyan, ngunit sundin niyo lagi ang mabuti at isay sa iba at sa lahat. It applies, kumbaga, it multiplies. Amen? Hindi lang kayo nagiging mabait sa church, amen? Hindi lang kayo nagiging masipag sa church, amen? Amen? Palawakin natin. Hindi lang kayo nagiging mabait sa church, pati sa bahay, amen? Hindi lang kayo nagiging masipag sa church, pati sa bahay, amen? Hindi lang kayo nagiging mapagbigay sa church, pati sa bahay, amen? Nilibre nyo ng mga nanay ninyo. Pamipida kayo, ay nako. Amen? Ang galing ng banal na spirito, ano? Hindi lang siya basta parang, alam mo, spiritual, mananampalataya sa Panginoon. Tuturuan kayo talaga. Step by step. Every step of the way, God is teaching us. Kapag meron kang pinapursue o meron kang ginagawa, kapag wala ang banal na spirito, kapag hindi ka masaya sa spirito, umalis ka dyan. Kahit ano pa yan, barkada, trabaho. Alam mo, kumikita ka ng pera, pero malayo ka sa Panginoon. Anong silbi nun? Huwag niyo sasabihin sa akin na, pastor, kailangan natin yan. Totoo yun! Pero hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Paano yung pangangailangan namin, pastor? Ano sabi ni Jesus? Tignan mo yung mga walang kwentang ibon. Lumilipad. Yung mga maya. Hindi magandang ibon yan. Yung pag-tweet nila, ang pangit. It is not a house pet or a pet in that sense. Yung maya, actually salot sila eh, lalo sa mga magsasaka. Tama? Pero ang sabi ng Lord, hindi sila na problema sa pagkain. Pinapakain sila ng Ama mo sa langit. Ikaw pa kaya? Anong issue? Pananampalataya. Tingnan yung pananampalataya. Yung mga kinakausap akong young people, pasok ka na sa Bible school? Hindi, pastor, tutulong pa ako sa magulang. Panganay ka? Opo, pastor. Alam mo yun? You see, when we are walking in the Spirit, every step of the way, God is guiding us. Yun yung work ng Spirit, mga kapatid eh.
Diba? And He will guide you in all truth. Yung convicting power of the Spirit, dapat present yun sa church. Dapat present yun sa buhay mo. Kung batak kang chismosa at kung Kristiyano ka, dapat naririnig mo yung tinig ng Lord. Oh, mag-chismis na ka na naman. Map yan. Naririnig niyo po ba yan? Ang pangit, sabihin ko, narinig ba yan mga chismosa? Baka lang, may tamaan. At sana, bato-bato sa langit, tamaan kayo ng matindi. Diba? Ganun naman ang Espiritu eh. Tinuturuan tayo. Tinuturuan tayo maging kontento. Amen? Uy, amen? Ano sabihin ba ng Espiritu? Oh, may utang na ka na naman. Diba? Mo sana no kung pamangan. May utang ka, pang kojik, na ano yan? Diba? Nagigets po ninyo? Sinasabi ba yun na banal na Espiritu? Mga kapatid, ang tawag dyan, wisdom. Pag pinapaisip sa'yo ng Lord, through the Holy Spirit, that is our wisdom. Kaya totoo yung sinasabi ng Proverbs eh. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. In the book of Job, iba. The fear of the Lord, that is wisdom. That is wisdom. Kapag wala kang takot sa Lord, walang direksyon ng buhay. Pag wala kang takot sa Diyos, yung paglakad mo, walang direksyon. Ibig sabihin, alam mo yan, walang purpose. Ba't ka nag-attend? Wala lang. Pero pag may pagkatakot ka sa Diyos, meron kang goal, meron kang desire. Anong desire? Ba't ka nag-attend? Gusto kong mas mapalapit sa Diyos. Gusto kong gabayan ako ng Diyos. So, ang gagawin ng Diyos ngayon, tuturuan ka sa pamamagitan ng kanyang mensahe, and as I speak, I believe the Lord is talking to you. So that the Word of God, pwede mong i-apply sa buhay mo. Halimbawa, kung sinasabi ko, ang kasalanan is about chismis. Siguro, ang kasalanan mo is about addiction. God is talking to you. Nakikinig po ba kayo? Ayaw ng Panginoon, mga kapatid, na ang isang mananampalataya ay malayo sa Kanya. Okay, tatlong bagay lang. Okay, medyo naano tayo, pero at least maganda. Na nais ko maintindihan niyo when it comes to understanding the power of a praying Christian, a power of a praying disciple. Okay? Although those words are different, okay, parehas po siya. Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Disciple bilang mag-aaral ni Kristo. So meaning, we are desiring that God will teach us, and eventually, as a disciple, we need to follow Him. Amen? Una, okay? Ang power ng mananampalataya ay makikita, number 1, personal prayer. Yan. So gusto makita ang kapangyarihan ng mananampalataya, dapat alam niya yung personal prayer. Don't get me wrong. Pag sinasabi kong personal prayer, just like we've talked about our devotion, hindi mo ipapanalangin lang basta yung mga tao nakapaligid sa iyo. Pati yung pananalangin mo na ingatan niyo po kami, hindi ganon. Kundi ikaw lang, personal. Nagigets mo niyo? It's I. It's me. Lord, salamat po. Binigyan niyo po ako ng panibagong araw. Tulungan niyo po ako na maintindihan ang kalooban mo. You know why? Because God wants a connection to you. Yun po yung purpose. Kaya sinasabi ko nga, personal prayer and public prayer is different. Kahit sa personal prayer, kahit 10 oras ka mag-pray, okay lang yun. Basta mahalaga, makakonekta ka sa Panginoon. Nagigets po ba ninyo? It should be a believer in Christ focuses on personal prayer. Hindi ko sinasabing focusing on personal needs. Magkaiba ho yun. Pag sinabi kong personal prayer, ikaw at ang Diyos lang ang nag-uusap. Kasi pag dinamay mo yung iba o nagpe-pray ka ng iba, ang tawag po dyan, intercessory prayer. Amen? Kumbaga nagiging kabahagi or kumukonekta ka para matulungan ng iba sa pamamagitan ng panalangin. Although that is good, personal prayer should be applied to all believers in Christ. Lord, nagkasala na naman po ako. Lord, kayo po nakita ng lahat ng bagay sa buhay ko. Patawarin niyo po ako.
Nag-gets po ninyo? Because personal prayer is important. Actually, it's an example of the Lord Jesus Christ na lagi makikita nyo yan. Tama? Although, syempre, ang Panginoon, si Lord din eh. Pero gusto kong ipasok yung personal prayer na tinatawag. Sabi niya, if it is possible, sabi niya, that this cup, okay, these trials na napagdadaan ng Panginoon, ang sabi niya, na malayo sa akin, but it is not my will, but your will be done. Connection yun eh. Tama? Mga kapatid, it's about time for us. You want to be a powerful praying Christian? Your prayer should be personal. Pangalawa, na kinakailangan po natin makita, we should pray a spiritual prayer. Okay, spiritual prayer. So kanina, personal prayer. The second is spiritual prayer. Pag sinabi po natin spiritual prayer, it is not just the method of praying, but rather, I'm referring to the actual Holy Spirit na humingi tayo ng tulong sa Kanya, sa ganun malaman natin kung ano yung dapat po nating pag-pray. Kasi hindi madali mag-pray. It's a battle kasi yan. Kasi even our prayers, minsan sumisingit yung kaaway. Akala natin nakapag-pray tayo kasi napag-pray na natin na lahat, but actually hindi tayo nakakonekta sa Diyos. Are you listening to me? Yun yung dahilan kung bakit meron na ho tayong personal prayer every Monday. Kahit hindi nyo nga pag-pray yung iba yung kasama, basta malaga, mag-pray ka sa sarili mo na nakikinig yung iba. Para maintindihan namin, wow, ito pala yung struggle mo. At least you have shared to us your connection to God so that we may learn from each other. Amen po ba? Pastor, masababa yung pag-pray. Okay lang po yun. Para sabi ko lagi, pinapractice po natin at huwag natin kalilimutan, connect to God. Always connect to God. Amen? Connect to God. The Spirit of God will teach us. Lagi yan. Ang banal na Espiritu, lagi, ang trabaho niyan, gabayan tayo. Pag gabayan kasi, although iba yan sa pagtuturo, pero in a sense, parang gano'n na rin yan. Okay? Ibig sabihin, hindi ka niya ililid sa mga bagay na ikakapahamak mo. Ang ibig sabihin ng paggabay, mga kapatid, dadalhin ka niya sa isang sitwasyon o sa isang lokasyon na kung saan kahit na hindi mo naiintindihan, na kahit na minsan tinatamad kang mag-pray, but while you were doing that, the Spirit is guiding you. Actually, that is a spiritual prayer, mga kapatid. Kaya when you pray, mararanasan nyo to ha, mararanasan nyo na pakiramdam nyo, yung pray nyo hindi tumatalab, para nagbabounce sa ceiling. Pero huwag kayong papadaya, emotion lang yan. Pray with a spiritual prayer. Lord, guide us. That our life, alam mo yun, hindi lamang basta guided ng aming katalinuhan. Kasi ang katalinuhan, ang emosyon, madaling madaya yan eh. Pero kapag banal na spirito na ang humawak, at sa kanya ka lang magre-rely, and believe me, ginagawa lagi ng banal na spirito. Bakit? Para matutunan mo na wala kang ibang pwedeng asahan, kahit yung talino mo, kahit yung pakiramdam mo, kundi sa banal na spirito lang. Banal na spirito kasi mandaraya eh. Ang katalinuhan naman, minsan mapagmalaki. Okay? Hindi yung galing ng pananalita. But you need to talk. Kasi alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Hinihintay niya na maging habit po natin yung paglapit sa Panginoon. Again and again. Although we are praying for the ministry, we're praying for other believers, do not forget to pray personally and spiritually. Amen? Pangatlo, at dito tayo magwawakas. Not just personal prayer, not just spiritual prayer, but also fervent prayer. Fervent prayer. Pag sinabi nating fervent, hindi yung madalas. Kundi pag sinabi nating prayer, masigasig. Okay? Kumbaga para bang, alam mo yun, may adrenaline, ika nga. May power. Pero sabi ko nga, hindi ito sa pamamagitan mo. Kundi sa pamamagitan ito na ng banal na spirito. That is why, magkakadikit lagi yan eh. Our attitude, our faith to God, yung reliance po natin, yung trust po natin sa Panginoon, yung trust po natin sa Panginoon at yung pagre-rely natin sa banal na spirito will lead us into a right prayer. Yung tamang panalangin. Mga kapatid,
paano nagiging mali ang panalangin? Nagiging mali ang panalangin pag ito yung makasariling panalangin. Tama? Hello? In the book of James, sinasabi po yan, hindi kayo tumatanggap kasi, alam mo, hindi kayo humihingi. Yun ang problema, una. Pangalawa, kung humihingi man kayo, sabit, sablay, may problema. Bakit? Makasariling prayer. Prayer is not just asking. Prayer is what? Connecting. Communicating. Kaya nga relationship eh. Any relationship without communication is not relationship at all. Hello? Tama? Diba? Kung meron man dapat makaintindihan, tayo na nasa 21st century. Alam natin na kapag meron tayong cellphone, we have communication. If we have connection. Wala akong communication pag wala akong connection. Halimbawa, walang signal. Wala kang power. Wala kang load. Alam natin lahat yan eh. Hindi ka makakakonect. Walang connection. Wala ring communication in a sense. Paano ko makipag-communicate kung putol yung connection? Tama? Ganun din sa Diyos. Kaya nga, you always connect to God. John chapter 15. Abide in me. Connect in me. As if hindi ka mabubuhay kung hindi ka kukonekta sa akin. Yun ang ibig sabihin ng abide eh. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself. Ano nga bang bunga ang gusto po natin pag tayo kumonekta sa Panginoon? Gusto natin ang buhay, ang ating buhay pananampalataya. Ang buhay pananampalataya, hindi yung buhay masagana in a worldly standard. No, that's not Christianity at all. I have seen so many believers and even pastors, they define o kumbaga, ini-interpret nila that, alam mo yan, yung buhay pananampalataya, it's about the material blessing. Sad to say, meron nung ganun. Kahit puro palpak na yung ginagawa. May kilala akong ganung pastor, chinismis no? Oo. Pastor siya pero nagpa 5'6". Pastor yun, Pastor yun, pero may mga kalokohan na ginagawa. Pero hindi siya nako-convict. Alam niyo bakit? Kasi ganito ang sabi niya. Pinagpapala ako ng Diyos sapagkat marami akong support. Marami akong pera. Ganun lang ibig sabihin. Ganun yung interpretation nun. Kaya ang ginagawa ko, nagbe-bless din ako ng mga pastor. Kasi I am blessed. Kahit itong pastor na ito, napakaraming skandalo. Skandalo ng pera, skandalo ng unfaithfulness in his testimony serving the Lord. Hindi ko sinasabi ito para i-chismis ang pastor, kundi sinasabi ko to na pwedeng maging realidad ito ng isang mananampalataya at kung hindi ka magiging aware, magiging manhid ka sa sarili mong kasalanan at hindi mo na nakikita yung sarili mong kasalanan kundi kasalanan ng ibang tao. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya dapat tayo humingi ng kahabagan sa Panginoon na kapag nakakaramdam ka ng kaginawahan, check mo lagi sarili mo, ito ba dahil sa katapatan mo sa Panginoon? Or isa itong paraan para malayo ka sa Diyos? Kapatid, wala tayong ibang pwedeng nasain na maging reward kundi ang presensya ng Panginoon lamang. Sapagkat kung ang presensya ng Panginoon ay laging sa iyo, present lagi, hindi ka mapapahamak. And through prayer sa pamamagitan ng panalangin, doon yung mararanasan at doon yung maiintindihan na ang paglakad natin sa Panginoon ay magiging maayos lang kapag tama ang ating connection at communication sa ating Panginoon. Kagaya ng sinabi po dito, let's open our Bibles in 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14, verses 14 hanggang 16. And the Bible says, sabi dito, for if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. What is it then? I will pray with it, and I will pray with understanding also. I will sing with the spirit, and I will sing with understanding also. Else, when thou shalt bless the spirit, how shall be he that occupieth the room of the unlearned say, Amen, at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest. For thou verily givest thanks well, but the other is, ano sabi dyan? Not edified. Sabi sa verse 18, I thank my God, I speak
with tongues more than you all. Ano yung naging problema po dito sa Corinthians? Masyado silang magaling magsalita. Ang dami nilang alam na language. So, ang tunay na spiritual na tao, lalo na kasi, ang tinutukoy kasi dito, it's public prayer eh. Okay? Kung ang personal prayer, di ba, ang target niya lang is to glorify God, sa public prayer, nadadagdagan ng isang purpose, and that is the edification of the believers. Okay? Bakit ko sinasabi ito? Sabi ko nga, we are focusing on prayer. So, pag personal prayer, lagi, okay, yung personal, lagi kumukonekta sa Panginoon. Yun ang sabihin ng personal prayer. Get that? Amen? Nagets niyo po yun? That is personal prayer. Not just specifically asking for personal needs. No, that's not the idea of personal prayer. Personal prayer, kukonekta ka sa Panginoon. Sinasabi mo sa Panginoon lahat. Now, when it comes to public prayer, okay, dito na lalabas yung isa, ano yun? Edification of the believers. Okay? Meron kasi mga prayer minsan na hindi na dapat ipag-pray. Ang haba-haba mo mag-pray, ang layo-layo na ng prayer mo, alam mo yun, hindi na naiintindihan ng mananampalataya kung ano yung sinasabi mo at ano yung dapat mo bang tumbukin. Kaya nga sabi doon, paano ako makapagsasabi ng amen kung hindi niya naiintindihan? Nagigets? Halimbawa, ang dapat lang natin pag-pray, anniversary. Di ba? Pinanalangin mo yung gera sa Kenya. Di ba? Pinanalangin mo yung lindol sa Africa. Yung mga nakikinig tuloy, anyari? Nagigets po niya? So that's another thing for us to learn. Paano gagawin yan, Pastor? Pray a simple prayer. Huwag ka na masyado marami pang ano. Yung totoo sa puso, diretsahan na. Hindi ka naman nagpe-pray to impress people. You're praying to glorify God and somehow to edify. Ibig sabihin, nagkakaisa tayo. Nagkakaroon tayo ng common language, same language, na kaya nga nagiging isa yung panalangin kasi isa yung desire natin. Pastor, na ipanalangin, okay, walang problema. Panalangin mo rin. Yung pinanalangin niya, paano ipapanalangin na meron kang damdamin dun sa ipananalangin niya? Kasi minsan inisip natin, pag-pray na Pastor, huwag mo problemahin yun. Kung pinag-pray niya, interpretation niya yung prayer niya, ikaw, paano may pagpa-pray yun? Nagigets po niyo? Prayer is the basic activity ng isang mananampalataya for him to grow in his walk, okay, in his faith in Christ. Kaya wag po natin pababayaan po ang pananalangin. Amen? Kaya ako natutuwa sa iglesia po ng San Juan. Sabi ko nga, hindi naman tayo sikat eh. Parang yung focus ko, ganun din yun eh. Hindi naman ako sikat, hindi naman ako nagpapasikat. Kasi ganun din sa church namin. Hindi na kami, at mas lalo din naman kami nagpapasikat. It so happened lang na natutuwa tayo na this time around, alam na natin. At huwag natin pababayaan at maging aware po tayo, maging on guard tayo kasi naka-high alert ang kaaway. Ano gagawin niya? Hanapin niyo yung mahina. Ay, mag-pray ni. Kaya itsura na pa mo. Diba? Diyos naming Ama, malakak ni. Ganun ang kaaway. So, o di naman kaya, alam yan, yung tipong ikaw yung madaling madistract. Minsan may mga ganong tao eh. Diba? Ganda-ganda ng prayer mo, biglang napapaisip siya ng kaaway, uy, di ka pala exam ngayon eh. O ikaw naman ngayon, madali ka mag-pray kasi nga magre-review ka. Pero tatandaan po natin ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Ang ganda ng testimony ni Melissa. What if hindi 61 ang nakuha niya? Nakuha niya 31, bagsak. Ano dapat gawin, Pastor? Purihin mo pa rin ang Panginoon. You pray Him at your highest, you give glory to Him at your lowest. Whatever it is, you give praise to God no matter what situation you are in. Nakakatuwa. Alam niyo, nag-a-attend na ng prayer meeting. Natutuwa kami. Allow us na i-bombard namin kayo ng maraming paalala. Masaktan na kayo kung masaktan. Gusto kasi namin kasi yung kasama naglilingkod sa Panginoon. Amen? Tutuwa ako, may mga bago tayo kasama sa devotion. Huwag papakawalan itong mga to, ha? Gawin nyo kasing devotion is very, parang nakikipag-usap lang tayo.
paalalahanan lang, kwentuhan lang. Okay? Minsan kasi medyo nakakatakot na binibigyan kasi natin mga terminologies na, observation. Yun ang mga iba, ano gagawin natin yan? Tuloy na nanin pa niya biyenda. Diba? Kulang na lang, pati yung mga alien sa Mars, ikwento ninyo. Diba? So when we are having devotion, it's an actual situation in which the Holy Spirit or the teachings of the Bible ay isinasabuhay po natin. Diba? Kaya nga, we enjoy the ministry, we enjoy yung unang buwan. Although hindi pa tapos yung unang buwan tuloy-tuloy na po natin yan hanggang matapos yung taon, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. We always pray to God. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po ay papasalamat. Salamat, Panginoon, sa napakagandang gabing ito. Salamat sa banal na Espiritu na laging nangungusap. Lord, it's not my message, Lord. It's your message, O God. Father, we ask na patuloy niyo po kaming kausapin. Na ang banal na Espiritu ang hinihingi po namin na laging manguna sa aming pong paglakad. Sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming plano, sa aming kinabukasan. Hinihingi ko po, Panginoon, ang aming panalangin, yung aming pong prayer life, O God. Help us to focus on the personal prayer. Lord, yung kumonekta kami sa inyo, huwag po namin kalimutan ito. Madalas, Panginoon, we are praying for other stuff. Minsan, Panginoon, ito po'y daya ng kaaway to focus more on these things. Although hindi po ito masama. Sometimes, Lord, we forget na ang panalangin ay hindi lang paghingi, kundi ang panalangin ay pagkonekta sa inyo. Yan dinadalangin ko po, Lord, help us to have a spiritual prayer. Lord, na lagi po namin hingi na patuloy ang banal na Espiritu ang siya magturo sa mga bagay na dapat po namin sabihin. Lord, we always tell different stuff. Panginoon, minsan yung mga sinasabi po namin, hindi po namin alam. Pero alam po namin na sa tulong ng banal na Espiritu, ang lahat po na aming sasabihin, lahat ng aming laman ng aming puso, ay masasabi po namin ng tama kung hayaan po namin ang banal na Espiritu manguna po sa amin. Father, we ask for our prayer life to have a fervent prayer, yung masigasig, Panginoon. Na sa panahon na kami dinadaya ng aming damdamin, kami dinadaya o pinapangunahan ng aming sariling katalinuhan, hinihingi po namin, Panginoon, na masigasig pa rin po kami. Sa mga panahon na pakiramdam po namin na hindi niyo po tinutugon, hindi po kayo naririnig, hindi po namin kayo nararamdaman. Help us, Lord, that our prayer should be a fervent prayer. Yung walang patid na pananalangin, turuan niyo po kami lagi, Panginoon Diyos. Kaya salamat, Panginoon, at hinihingi ko po na ang iglesyang ito'y patuloy na lumalakad sa iyong kabanalan, lumakad ayon sa inyong kalooban. Salamat po ng marami, Ama. Patuloy na ibinabalik namin sa iyong papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.